Welcome to Girls Love Diaries. Because every heart has a story. May mga pag-ibig na ipinanganak sa maling pagkakataon. Hindi dahil mali ang damdamin, kundi dahil mali ang mundong kinalalagyan nito. Si Luna Villanueva ay sanay sa katahimikan, sa mga lihim na hindi niya kayang ikwento, at sa mga damdaming mas pinipili niyang itago kaysa ipaglaban. Akala niya kilala na niya ang sakit. Akala niya sapat na ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik, yakap ang sariling puso. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Anak, may gusto akong ipakilala sa'yo. Isang simpleng pangungusap, pero doon nagsimula ang kwentong hindi niya kailanman ginusto. Si Amara Castillo, ang babaeng ngumingiti na parang walang bahid ng lungkot, ang babaeng hindi niya kayang tingnan ng diretsyo, ang babaeng hindi niya dapat mahalin. Dahil sa isang iglap, naging asawa siya ng kanyang ama. At sa sandaling iyon may parte kay Luna na tuluyang nadurog. Paano mo pipigilan ang pusong nahulog na kung ang taong minamahal mo ay biglang naging bahagi ng pamilyang hindi mo pinili? Paano mo itatago ang isang pag-ibig na kailanman ay hindi pwedeng mabigyan ng pangalan? Sa bawat tingin, bawat ngiti, bawat simpleng kumain ka na ba? Lalong lumalalim ang sugat na hindi pwedeng ipakita. Dahil ang pag-ibig na ito ay hindi lang lihim. Ito ay bawal at kailanman hindi magiging tama. Kaya sa pagitan ng bawat tibok ng puso ni Luna, isa lang ang dasal niya. Sana kahit minsan lang natutunan niyang hindi mahalin si Amara. Hindi sanay si Luna sa ingay. Kaya nang marinig niya ang halakhakan mula sa sala, bahagya siyang napakunot noo. Tahimik ang bahay nila simula nang mawala ang kanyang ina, masyadong tahimik, na para bang natutong magluksa pati ang mga pader. Pero ngayon may ibang tunog. Masaya. At hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kaba sa dibdib niya. Luna, anak, bumaba ka nga dito. Boses ng kanyang ama. Mabigat ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan. Hindi niya alam kung bakit parang may hinihintay siyang hindi niya maintindihan o baka may kinakatakutan siyang mangyari. Pagdating niya sa sala, agad niyang nakita ang likod ng isang babae. Mahaba ang buhok, maayos ang tindig at kahit nakatalikod pa lang, may kakaibang presensya na agad. Anak, malambing na tawag ng kanyang ama. Gusto kitang ipakilala. At doon na siya humarap. Parang tumigil ang mundo. Hindi gumalaw si Luna. Hindi siya makahinga. Kasi sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang taong hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit biglang naging mahalaga. Hay, mahinang sabi ng babae sabay ngiti. Ikaw si Luna, di ba? Napakagaan ng boses. Parang musika. Parang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kahit hindi niya alam, hindi siya nakasagot agad. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman ang puso niya. Isang tibok na hindi na bumalik sa dati. Amara, patuloy ng babae, iniabot ang kamay niya. Nice to meet you. Dahan-dahang inabot ni Luna ang kamay niya. At sa simpleng pagdikit ng balat nila, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya sanay na mapatingin ng matagal. Hindi siya sanay na mapansin ang bawat detalye, ang mga mata ni Amara, ang paraan ng pagngiti niya, ang init ng presensya niya. At higit sa lahat, hindi siya sanay na maramdaman ang ganitong klaseng paghila. Luna? Mahinang tawag ng kanyang ama. Okay ka lang ba? Dun lang siya natauhan. Oh, sagot niya. Pilit na iniiwas ang tingin kay Amara. Pasensya na. Simula ngayon, nakangiting sabi ng kanyang ama. Mas madalas mo na siyang makakasama. Isang simpleng pangungusap. Pero hindi alam ni Luna kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Mas madalas? Hindi pa niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Paano pa kung araw-araw?
Matagal ko nang gustong makilala ka, sabi ni Amara. Malumanay. Ang dami ng kwento ng papa mo tungkol sa'yo. Napatingin si Luna at doon niya nakita ang totoo at malinis na intensyon sa mga mata ni Amara. Walang halong mali siya. Walang alam sa unos na unti-unting nabubuo sa puso niya. At doon siya mas lalong natakot. Dahil kung ganito pa lang, nasasaktan na siya. Paano pa kapag nalaman niya ang katotohanan? Na ang babaeng ito, na ngayon pa lang niya nakilala, ay unti-unti nang nagiging dahilan ng bawat tibok ng puso niya. Ilang araw matapos ang unang pagkikita nila, pilit iniiwasan ni Luna si Amara. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit masyado siyang naaapektuhan. Sa tuwing maririnig niya ang boses nito mula sa kusina, sa tuwing mararamdaman niya ang presensya nito sa sala, parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Hindi tama. Hindi dapat ganito. Anak, kumain ka na, tawag ng kanyang ama isang gabi. Dahan-dahang lumabas si Luna sa kwarto niya. Tahimik gaya ng nakasanayan. Pagdating niya sa hapag, nandun si Amara nakangiti, nag-aayos ng plato. Parang bahagi na ng tahanan nila. Parang matagal na siyang nandito at hindi yun nakakatulong. Umupo ka, Luna, sabi ng kanyang ama. Masaya. May sasabihin kami sa'yo. May kakaiba sa tono. May kung anong mabigat. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Luna habang umuupo siya. Tumingin siya kay Amara at sa unang pagkakataon hindi ito makatingin sa kanya. Dun pa lang, may mali na. Anak, nagsimula ang kanyang ama, sabay hawak sa kamay ni Amara. At sa simpleng eksenang iyon, parang may humigpit sa dibdib ni Luna. Si Amara, magiging parte na ng pamilya natin. Tahimik, walang reaksyon si Luna. Pero sa loob niya parang may unti-unting nadudurog. Magpapakasal na kami. Isang pangungusap, isang iglap, at doon tuluyang gumuho ang mundo niya. Hindi siya umimik, hindi siya gumalaw, pero ang puso niya parang piniga, pinunit, at iniwang walang magawa kundi maramdaman ang sakit. Napatingin siya kay Amara, at doon niya nakita ang lungkot sa mga mata nito. Pero hindi iyon sapat. Hindi iyon sapat para burahin ang katotohanang ang babaeng unti-unti niyang minamahal ay magiging asawa ng kanyang ama. Luna, may sasabihin ka ba? Maingat na tanong ng kanyang ama. Pinilit niyang ngumiti. Wala po, mahina niyang sagot. At doon niya pinili ang manahimik. Simula noong gabing iyon, mas lalong naging tahimik si Luna. Hindi na siya sumasabay kumain. Hindi na siya lumalabas ng kwarto hanggat hindi kailangan. At higit sa lahat, iniwasan niya si Amara. Pero kahit anong gawin niyang paglayo, parang mas lalo lang itong lumalapit. Luna, napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang boses na iyon mula sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Amara sa may pintuan ng kusina. Hawak ang isang baso ng tubig. Simple lang, walang espesyal. Pero bakit parang ang hirap huminga? Pwede ba kitang makausap? Tanong nito, mahinahon. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang tumakbo palayo. Pero imbis na magsalita, tumango lang siya. Tahimik silang naglakad papunta sa sala. Walang umimik, hanggang sa si Amara na ang unang nagsalita. Pasensya ka na. Napakunot noo si Luna. Para saan? Para sa lahat, sagot nito. Bahagyang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung paano nangyari to, pero ayokong isipin mong pinipilit kitang tanggapin agad. Tahimik si Luna. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit ang marinig ang paghingi ng tawad. O ang katotohanang wala naman talagang kasalanan si Amara. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. At totoo iyon.
Pero hindi ibig sabihin, hindi siya nasasaktan. Kung may nararamdaman kang galit, wala. Mabilis na putol ni Luna. Napatingin si Amara sa kanya nagtataka. Huminga ng malalim si Luna bago muling nagsalita. Hindi ako galit, sabi niya, pilit kalmado ang boses. Siguro, kailangan ko lang ng space. Tumango si Amara. Okay, mahina nitong sagot. I'll give you that. Sandaling natahimik ang paligid, pero bago pa makaalis si Luna, Luna, tawag ulit ni Amara. Hindi siya lumingon. Salamat. Sa pagiging mabait, doon siya tuluyang napapikit. Dahil hindi alam ni Amara na ang kabaitang pinapakita niya ay unti-unti nang sumisira sa kanya. At habang papalayo siya, isa lang ang paulit-ulit sa isip niya. Kung ganito kasakit ang umiwas, paano pa kung tuluyan na siyang mahulog? Lumipas ang mga linggo. Naging tahimik pa rin si Luna, pero hindi na niya kayang tuluyang umiwas. Dahil kahit anong gawin niya, nandoon si Amara sa kusina tuwing umaga, sa sala tuwing gabi, sa bawat sulok ng bahay na dati ay kanya lang. At unti-unti, nasanay siya, hindi sa sakit, kundi sa presensya nito. Luna, kumain ka na ba? Isang simpleng tanong. Pero sa tuwing maririnig niya yon, parang may kung anong lumalambot sa loob niya. Isang hapon nadatnan niya si Amara sa kusina nag-iisa. Tahimik itong nagluluto, nakatali ang buhok, at walang kaalam-alam na may nakatingin sa kanya. Sandaling napatigil si Luna sa pintuan. Hindi siya dapat nandito. Hindi niya dapat pinapanood ang bawat galaw nito na para bang mahalaga. Pero hindi siya makaalis. Mahuhuli mo ako sa tingin mo. Napasinghap si Luna. Hindi pala ito nakatalikod, nakatingin na pala si Amara sa kanya. May bahagyang nangiti sa labi. Pasensya na, agad niyang sabi, iiwas sana. Luna, wait. Napahinto siya. Pwede bang tulungan mo ako? Tanong ni Amara. Iniabot ang sandok. Hindi ako masyadong marunong magluto ng adobo. Sabi ng papa mo, ikaw daw ang expert. Tahimik siyang lumapit. Dapat hindi. Pero ginawa pa rin niya. Sa unang pagkakataon na magkalapit sila, hindi bilang estranghero, kundi bilang dalawang taong magkasama sa iisang sandali. Ganito, mahina niyang sabi, inaabot ang sandok. At sa pag-abot niya, nagtagpo ang mga kamay nila. Saglit lang, pero sapat na. Parang muling tumigil ang mundo. Pareho silang natigilan. At sa unang pagkakataon, walang umiwas agad. Mainit sabay nilang sabi sa kabiglang napatawa. Isang maliit na tawanan. Isang sandaling hindi dapat nila nararamdaman. Pero nandoon. At doon nagsimula ang mga bagay na mas mahirap pigilan. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi man nila pag-usapan, may kung anong nabuo sa pagitan nila. Mas madalas na silang magkasama sa kusina. Mas madalas ang simpleng usapan. Mas madalas ang mga tingin na masyadong tumatagal. At bawat sandali, lalong nagiging delikado. Isang gabi na wala ng kuryente. Tahimik ang buong bahay. Tanging ilaw lang ng kandila ang nagbibigay liwanag sa sala. Naupo si Luna sa sofa, yakap ang sarili. Hanggang sa may maramdaman siyang presensya sa tabi niya. Si Amara. Takot ka sa dilim? Tanong nito, mahina. Umiling si Luna. Hindi. Sinungaling, biro nito, bahagyang ngumiti. Kanina ka pa di gumagalaw. Napabuntong hininga si Luna. Sanay lang ako sa tahimik. Hindi ba tahimik ngayon? Napatingin siya kay Amara. At least, may kasama, dagdag nito. Mas mahina ang boses. Doon siya natigilan. Dahil sa simpleng pangungusap na yon, parang may kung anong sumikip sa dibdib niya. Tahimik silang dalawa. Magkatabi. Magkalapit. Masyadong malapit. And sa ilaw ng kandila, mas malinaw ang bawat detalye. Ang mga mata ni Amara.
Ang paraan ng paghinga nito, ang distansyang kaya niyang abutin pero hindi dapat. Luna, mahina, malapit. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Okay ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumingin dito. At sa sandaling yon, walang tama o mali. Walang bawal o pwede. Dalawang pusong parehong naliligaw. Pero bago pa may mangyari, biglang bumukas ang ilaw. At kasabay noon, bumalik ang realidad. Umiwas agad si Luna. Tumayo. Good night. Mabilis niyang sabi sabay lakad palayo. Hindi na siya lumingon. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Amara. Lalo na kung pareho sila ng nararamdaman. Dahil kung totoo iyon, mas lalo lang magiging imposible ang lahat. At habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi na ito simpleng paghanga. Hindi na ito kayang itanggi. At kahit anong pilit niyang pigilan, unti-unti na siyang nahuhulog sa isang pag-ibig na hindi kailanman magiging kanya. Lumipas ang mga buwan at kahit hindi nila sinasabi, unti-unting nabuo ang isang lihim na mundo sa pagitan nila. Hindi kailanman makikita ng iba isang mundo ng tingin, ng maliliit na ngiti, at ng mga sandaling sobra ang kahulugan. Si Luna ay natutong magkunwaring normal, pero sa bawat pagkakataon na nakikita niya si Amara, tila bumabalik ang bawat tibok ng puso niya. At si Amara, hindi rin nagpanggap. Minsan sa mga sandaling nagkakasabay sila sa kusina o sa sala, napapatingin ito kay Luna ng matagal at parang sinasabi ng mata nito, "Alam ko, alam mo rin." Ngunit may hangganan silang pinipilit igalang. Hindi pwedeng lumagpas, hindi pwedeng magtagpo ng higit sa simpleng palitan ng ngiti o tulong sa bawat araw. Luna, mahina at may halong kaba ang boses ni Amara isang hapon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Napatingin si Luna sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng salita nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kung paano niya sasabihin sa sarili niyang puso na dapat itigil na ito. Alam ko, sagot niya pilit na kalmado. Pero hindi pwedeng. Hindi pwede. Tahimik silang nagtagpo ng mata. Walang kailangan pang sabihin. Ang bawat sandali ay sapat na upang maramdaman ang apoy na hindi nila pwedeng sindihan. Isang gabi, nagkatinginan sila sa balkonahe habang tinitingnan ng buwan. Tahimik, malamig ang hangin, at parang ang mundo lang nila ay nagikli sa maliit na silid at liwanag ng buwan. Amara, mahina ang boses ni Luna. Bakit ganito? Hindi sumagot si Amara. Tumitig lang sa buwan at pagkatapos ay sa kanya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Luna ang isang matinding paghila sa puso niya. Hindi niya kayang tumanggi. Hindi niya kayang magpalayo. Kahit alam niyang mali. Luna, hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Mahina ngunit matapang ang sabi ni Amara. Pero alam mo hindi pwedeng mangyari. Para sa atin, para sa pamilya, hindi. Parang unti-unting kumakain sa loob ni Luna ang katotohanan iyon. Ang babaeng matagal na niyang minahal. Ang babaeng palaging nakatingin sa kanya ng may init at lambing ay hindi pwedeng maging kanya. Hindi ko rin gusto ito. Mahina niyang sagot. Ngunit bawat salitang iyon ay kasabay ng bigat sa dibdib niya. Dahil ang puso niya, unti-unti nang bumibigay, hindi niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. At sa bawat lihim na tingin, sa bawat malambing na salita, sa bawat sandaling magkasama sila ng hindi maipaliwanag, ang pusong gustong magmahal ay naglalaban sa pusong nag-aalala sa tama at mali.
Kung may pag-ibig man tayong ganito, hindi ito pwedeng magtagal, wika ni Amara. Ngunit kahit pa alam nila yon, pareho nilang ramdam ang init at sakit sa dibdib ang tibok na hindi nila kayang itigil. Isang gabi, habang nag-aayos si Amara sa sala, hindi niya napigilan na muling humarap kay Luna, tahimik. Walang mga salitang naglalarawan sa bigat ng damdamin nila. Luna, mahina ang boses ni Amara sabay lapit. Hindi siya tumanggi, parang may kung anong puwersa na humihila sa kanya. At sa gitna ng dilim, sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, isang maikling halik ang naganap. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga labi mahina, ngunit puno ng damdamin na matagal nang pinipigil. Para bang sinasabi ng halik na iyon ang lahat ng nararamdaman nila, ang pagnanasa, ang pag-iwas, ang sakit. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, tumigil si Luna. Ay, hindi pwede, mahina niyang bulong. Hindi tayo pwedeng ganito. Tumango si Amara, kahit ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib. Alam ko. Pero minsan, kahit sandali lang, gusto kong maramdaman na mahal mo rin ako. Sagot nito, mata puno ng emosyon. Lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng gabing iyon. Mas naging mahigpit sila sa kanilang distansya. Ngunit hindi rin nila kayang itanggi ang damdamin. Si Luna ay nag-aaral sa kwarto habang si Amara ay nagluluto sa kusina. Hindi na sila nag-uusap ng matagal, ngunit bawat titig, bawat ngiti, bawat simpleng galaw ay may kahulugan. Sa isang gabing tahimik, nakatabi si Amara kay Luna sa balkonahe. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang hindi ka hawakan, wika nito. Pero kailangan natin, para sa pamilya, para sa tama. Napatingin si Luna, luha sa mata. Alam ko, pero masakit na hindi kita maipakita sa mundo. Masakit na hindi kita pwedeng mahalin tulad ng gusto ko. Tahimik silang nagtagpo ng mata. Ramdam ang bawat tibok ng puso na hindi nila kayang itago. Dumating ang araw ng kasal ng kanyang ama at ni Amara. Si Luna ay nakatayo sa gilid, nakatingin sa babaeng minahal niya ng lihim. Walang galit, walang selos, lamang ang lungkot at pagtanggap. Sa altar, si Amara ay ngumiti sa kanya. At sa simpleng ngiti iyon, parang sinabi nito, "Hindi mo ako malilimutan at hindi rin kita." Pagkatapos ng kasal, naghiwalay sila ng landas, parehong may sugat sa puso, parehong may alaala ng lihim na pag-ibig na hindi pwedeng mabuo. Ngunit kahit sa paglipas ng panahon, bawat tibok ng puso ni Luna ay alaala pa rin ng isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi malilimutan. May mga pag-ibig na hindi kailanman sinasabi, hindi kailanman ipinapakita sa mundo. Hindi dahil mali ang damdamin, kundi dahil hindi pwedeng mangyari. Ngunit ang tunay na pagmamahal, kahit lihim, kahit masakit, ay mananatili sa puso. At sa bawat tibok ng puso, kahit na imposible, may alaala ng init, ng halik, at ng isang sandaling nagmahal ng buong puso. Kahit hindi pwedeng magkatuluyan, don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makakagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo.